Happy Monday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa isang mabiyayang umaga na kanyang kaloob sa ating panibagong buhay at pag-asa na punong-puno ng kaligayahan mula sa ating Panginoon Diyos. Tayo po muli ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa ating pong online morning devotion, ang ating pong grab food for the soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay empathic listening. Ang ating batayan talata ay ating pong masusumpungan sa Roma 10:17 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po, faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Wika nga po yan sa ating binasa kanina sa Romans 10:17. Kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo.
Tayo'y sumampalataya sapagkat tayo'y nakapakinig. At kaya tayo nakapakinig ay sapagkat may nangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi tuwirang binabanggit ng ating teksto, ganito ang cycle of faith na dapat ay pinagdaraanan ng lahat ng mananampalataya. Ang nakarinig ay sumampalataya, ang nakarinig na sumampalataya ibinahagi sa iba ang narinig. At iyon din ay sumampalataya ay nangaral. And the cycle continues on and on. Kaya nga po ang sabi sa Mark 16:15 ay sinabi ng Panginoong Hesus at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Ang pangangaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng gawa. Si Juan, ang ginagamit niyang expression sa halip na preach the gospel ay witness the gospel. Magpatotoo tungkol sa magandang balita. Tayo'y maaaring magpatotoo sa pamamagitan ng salita at gawa. We witness to the gospel by word and deed. Ito ang kumpletong pangangaral. Ang pangangaral na walang gawa, ang wika nga po ay patay. Ang pinakamagandang salita ng Biblia ay ang salin ng ating mga buhay. May mga taong hindi nakapagbabasa ng Biblia sa buong panahon ng kanilang mga buhay. Posibleng ang tanging Bibliang mabasa nila ay ang ating mga buhay. Minsan daw po, tinanong si Mahatma Gandhi ng mga Kristiyanong leader. Ang tanong nila, Mr. Gandhi, what will it take for India to become Christian nation? Sagot ni Gandhi, all it takes is for Christian to be Christian. Ang uri ng pananampalatayang maitatatag ay base sa uri ng pakikinig na isasagawa. Kaya't hindi lamang basta pakikinig ang dapat nating matutuhan, kundi yung empathic listening. Maaring mangyari na pakinggan ng isang tao ang sinasabi mo, hindi para unawain ka, kundi para hanapan ng pagkakamali, para mabueltahan ka, o kaya para debatihin ka. So minsan may mga taong nakikinig, pero ang kanilang layunin ay yung mga nabanggit natin na mga inaantay nila upang i-rebut yung ating mga sinasabi. Wika nga po, paano ba natin magagawa ang empathic listening? Yung mariing pakikinig. Ang empathic listening ay humihingi ng mga sumusunod. Listen with your ears. Nilikha tayo ng Panginoon Diyos na may dalawang tenga at isang bibig upang mas madalas tayong makinig kaysa magsalita. Listen with your heart. Kailangan pinakikinggan ng ating puso ang sinasabi ng ating kausap para sila ay ating maunawaan. Listen with your eyes. Importanteng tinitingnan natin ang taong ating kinakausap. Pang-apat, listen as if the person speaking were a king. Ano pong ibig sabihin nito? Napakahalaga ang pagbibigay ng full attention at respect sa taong nagsasalita na para siyang isang hari. Mahalaga ang pakikinig sapagkat may mabuti itong maidudulot sa ating buhay. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng dalawang tenga upang magamit sa pakikipagkaunawaan. Ngunit ang tenga ay lagusan lamang ng tinig. Ang mensahe ay dapat pumapasok sa utak at puso upang magkaroon ng kaganapan sa ating buhay bilang mga tao. Mahalaga ang pakikinig sapagkat mahalagang payo ng ating Panginoon Diyos na dapat nating mapakinggan. Mainam na unawain natin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa anumang ating napapakinggan. Maging pangunahin sa atin ang paghahanap ng kalooban ng Diyos bago mangibabaw ang anumang dahilan upang hindi natin mapakinggan ang nais niyang ipahatid sa bawat isa sa atin.
May mga tao pong napapahamak dahil sa hindi nila pakikinig sa mabuting payo. Ang wika nga po, if you listen with your ears, heart, eyes, and if you listen as if the person speaking were a king, empathic listening happens. When there is empathic listening, understanding happens. This is the way we should listen to others. This is also the way that we should listen to God. We should listen to God with our ears, eyes, heart, and we should listen to God. This is way because He is our King. Sa umagang ito, mga kapatid, sa ating patuloy na pag-alakbay ng ating mga buhay sa buong araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, patuloy tayong mariing makinig sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos ay mangungusap sa atin upang mabatid natin kung ano ang kanyang kalooban at kung ano ang nais niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. Dapat lang, lagi tayong nakahandang makinig sa ating mga tainga, sa ating mga puso, sa ating mga paningin, at ang Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng kanyang mga payo at marami siyang pwedeng gamitin upang ang kanyang mga payo ay maipaabot sa atin. So kaya ating pakinggan ang ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari at dakila sa lahat upang ating malaman at mabatid kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng ating pakikinig, lalo na ng kanyang mga salita, ay tumatatag ang ating mga pananampalataya, nadaragdagan ang ating mga vision and mission upang gawin natin ang nais ng Panginoon Diyos sa buhay ng ating iglesia, sa buhay ng bawat pamilya, at maging sa ating bansa. Kung matututo lang makinig ang lahat ng mga namiminuno, ang Panginoon Diyos ay laging nagpapaabot ng kanyang mga magagandang plano maging sa ating bansang Pilipinas at sa lahat ng kalalagayan ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito na iyong pinagkaloob sa amin ng panibagong buhay at pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito na maidalangin ko ang aking mga kapatid sa mga magsisipasok sa kanilang trabaho, sa mga magsisipasok sa kanilang paaralan, at mga kapatid namin na may mga karamdaman. Inaabot namin sa panalangin ang aming mga kaibigan na nakikinig at mga kapatid na nasa ibang lugar at ibang bansa. I-bless niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Maging daluyan po kami ng pagpapala sa mga tao na aming makakasalamuha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Umayo at